Yes, una, sabi ko, ba't niya inalis yan? Eh, yan nga ang opisina na itinatag para labanan ng korupsyon. Eh, siguro ko sa inyo, yan na nasa isip natin lahat na lalaki na ang korupsyon kasi wala na yung nagbabantay, wala na yung pulis. So, labas na naman ang magnanakaw, which is precisely what happened. In 2022, nagsimula na kaagad. On the first year na pagsimula napasok nila, nagsimula na kaagad ang flood control. Hanggang 2025, nung mahuli sila, nalaman natin 1.7 trillion na pala ang nagastos sa flood control. Wala hong flood control issue nung panahon natin na nandyan tayo sa may PACC. Walang flood control scandal issue dahil hindi ho hindi ho lulusot eh. Kaya I am very sure na if the PACC was still alive, wala tayong ganitong controversy. Paano po gumagalaw o ano po yung sistema na sinusunod noon ng PACC para po bantayan yung mga departamento at para po mapigilan yung korupsyon sa nung nakarang administrasyon po, sir? Merong 888 noon, di ba? 8888 noon na talagang nasusumbungan ng tao at nagpapadala sa amin ng mga reports. Tapos kami noon, meron kaming office o departamento or opisina ng investigation. Meron yung mga tumatanggap ng mga reports na yon. At kaagad, pag pumasok sa amin ng report, minimemohan kaagad namin yon ng departamento at yung taong yon ng notice to explain. Wala pang kaso na fina-file sa amin, pinagpapaliwanag na namin para sagutin yung reklamong inihatag sa kanya. So, kung baga, nagsisimula pa lang yung umuusok pa lang o nagsisimula pa lang yung apoy, eh parang pinupituhan na kagad sila, pinapatay na kagad yung, ini-expose na kagad eh, may nag-iimbestiga na kagad na alam nila pag nasulatan sila, eh susunod na ron, investigation that can lead to exposés, exposures, and case filing at pwede pa nilang ikatanggal. Number two po, talaga nag-iimbestiga kagad kami. And then after going through the process, ang amin pong mga kaso, dire-diretso po sa Office of the Ombudsman or the Department of Justice, depende kung ano ang may jurisdiction, at sa Office of the President. At administratively, ang presidente po noon, pwede na yan sibakin kagad yung aming mga inire-recommenda. Tapos thirdly, noong panahon natin kasi, ang buong gobyerno was actively campaigning against corruption. So, ang daming channels na napupuntahan ng tao para makapagsumbong sa Pangulo, na ina-action ng kagad ng Pangulo. And those were activities that was very deterrent. Lastly pala, bukod sa kinakasuhan namin, ini-expose namin mga DPWH district engineers. First month in my assumption, dalawa kagad ang aming nahuli, kinasuhan, pinatanggal at in-expose sa media. So, kaagad doon, it set the tone sa DPWH na magkakaproblema sila pag nagpatuloy sila sa korupsyon. After that, patawag kami ng komprensya sa lahat ng district engineers at doon ko sila sinabihan na wag na silang, pag sila nahuli namin na pumasok sa korupsyon, talagang ikakahon namin sila. Gaya nung nakita nila sa kanilang mga kasamahan. Corruption Coordinating Council na nagtakda corruption committees na siyang first layer ng investigation at sumbungan ng mga tao or repository ng information na mayroong authority o dineputize namin na parang PACC makapag fact-finding at imbestiga kagad dun sa mga agencies. And then monthly nag-report po sa amin yun at iniikutan namin yun. So, na-control. Ibig sabihin talagang naibaba. Hindi namin na-zero. Pero talagang nababa kasi merong takot ang mga opisyal ng gobyerno noon mahuli. Dahil bukod sa nasisibak, nakakasunod na i-expose pa. So, and
wala ho kaming sinino during our time. Kahit congressman noon, nung madamay sa investigasyon namin, talaga hong in-expose namin, binasa namin sa Pangulo ang report, binasa ng Pangulo ang pangalan at kinasuhan namin. So wala ho kaming sinino and yung kaya yung credibility ng PACC at ng Pangulo ay mataas dahil may talagang ginagawa eh. So yun po ang proseso. Mm. Sir, dun sa pag-abolish po dun sa ng PACC, hindi po ba kayo kinutuban dun sa naging hakbang at ito na nga nakikita natin yung resulta na kung saan talamak yung korupsyon? Well, yun po ang una kong sinabi na pag tinanggal niya, una sabi ko, ba't niya inalis yan? Yan nga ang opisina na itinatag para labanan ng korupsyon. Siguro ko sa inyo, yan na nasa isip natin lahat na lalaki na ang korupsyon kasi wala na yung nagbabantay, wala na yung pulis. So, labas na naman ang magnanakaw, which is precisely what happened. In 2022, nagsimula na kaagad. On the first year na pagsimula na pasok nila, nagsimula na kaagad ang flood control. Hanggang 2025, nung mahuli sila, nalaman natin na 1.7 trillion na pala ang nagasto sa flood control. Wala hong flood control issue nung panahon natin na nandyan tayo sa may PACC. Walang flood control scandal issue dahil hindi ho lulusot eh. Kaya I am very sure na if the PACC was still alive, wala tayong ganitong controversy. Sir, isang tanong na lang bago ko ibalik kay MJ. Kung ikukumpara noon sa panahon ni former President Rodrigo Duterte at ngayon sa kasalukuyang administrasyon, kontento po ba kayo dito po sa pag-handle po ng investigasyon kaugnay dito sa talamak na korupsyon, sir? Nako, yun nga ang masama eh dahil imbis na parusahan, imbestigahan ng maayos, kabaligtaran ng ginagawa. Pinagtatakpan pa yung mga kriminal at yung mga nagnakaw. Diba? Kung saan nanililigaw ang investigasyon, hindi matumbok-tumbok. Yun nakaka-frustrate. Ngayon, ang Blue Ribbon Committee, wala nang investigation. Bukas, mag-iimbestiga raw sila. BIR, wala na. Lumayo na ng lumayo. Imbis na lumapit, lalo nang lumayo. Kaya, anong gagawin natin? Well, we just have to keep the pressure there and continue to ask for justice and accountability. At yung mga tao na nakakaalam ng mga tunay na mangyayari, we encourage them to come out. Magsalita na kayo para sa ating bayan, gayahin nyo sila Orly Gutesa. Speak the truth. Sabihin nyo na ang totoo para malaman natin ang katotohanan at magkaroon ng pagbabago sa ating bansa. Pero namang mga changes ang nangyayari. Pero it's all because of this controversy that had happened, di ba? Ngayon, i-open na raw nila ang BICAM, ayaw na raw nila mag-insertion, pero all because of the exposés that has happened. So kaya nga po tayo nananawagan sa ating mga kababayan na ipagpatuloy ang paghingi ng accountability at ng hustisya at yung ating mga kababayan na nakakaalam naging parte ng ganitong sistema, magsalita po kayo, sabihin nyo ang totoo para matulungan na natin ang ating bansa na makaahon sa hirap at makawala sa tanikala ng korupsyon at pang-aabuso ng pamahalaan. Opo, Chairman, maraming salamat po sa inyong panahon at mabuhay po kayo, sir, at sana ay magkaroon tayo ng masayang Pasko ngayong taon. Opo, tama. Thank you, MJ. Thank you, Almar. Well, sa ating mga kabayan, keep the faith. Ang importante, hindi marami tayong pera. Importante, magkakasama tayo bilang pamilya. At ipanalangin nating bansa. Lastly, this is not only a battle against corruption. This is a spiritual battle. So, I encourage everyone to repent from all their sins. Tayong lahat as a country and our president magsisi sa ating kasalanan at ibalik ang dapat ibalik. Tapos, sundin po natin ang ating batas. Hold everyone accountable. Huwag kalimutan nyo yung mga caretaker government, kudeta, walang kwenta lahat yan. Sundin mo natin ang batas para meron tayong kaayusan.
Maraming salamat po and God bless everyone.